Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ikadalawa sa buwan ng Agosto taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Major General Ramon Sagala, bagong commander ng 2nd Infantry Division, bumisita sa 203rd Infantry Brigade. Vice Mayor's League Oriental Mindoro at Provincial Councilors League may bagong liderato na. At price free sa mga pangunahing bilihin sa lalawigan ipinatutupad. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Sa layunin pagtibayin ng maayos na koordinasyon at paggamit ng mga poste ng kuryente para sa linya ng komunikasyon, matagumpay na isinagawa nakaraang Lunes, ika-28 ng Hulyo, ang Joint Pole Agreement signing sa pagitan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated at ilang kumpanya ng telekomunikasyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa layunin pagtibayin ang maayos na koordinasyon at paggamit ng mga poste ng kuryente para sa linya ng komunikasyon, matagumpay na naisagawa nakaraang ika-28 ng Hulyo ang Joint Pole Agreement signing sa pagitan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated at ng ilang kumpanya ng telekomunikasyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ginanap ang paglagda sa kasunduan sa Ormeco Main Office sa Santa Isabel, Calapan City. Kabilang sa mga lumagda dito ang Tamaraw Vision Network Incorporated. Samantala sa panig na Ormeco lumagda sa kasunduan si General Manager Engineer Humphrey Dolor bilang kinatawan ng kooperatiba. Bago pa man ang formal na paglagda, nagkaroon muna ng presentasyon ng nilalaman ng Memorandum of Agreement upang maipaliwanag ang mga mahalagang probisyon sa bawat panig. Sa parehong okasyon na ilatag rin ang kasalukuyang sistema ng paggamit ng mga poste ng kuryente. Gayon din ang mga mungkahing pagbabago para sa mas epesyenteng implementasyon ng kasunduan. Layunin nito na maisaayos at maging ligtas ang paglalagay ng mga linya ng komunikasyon, internet at cable sa mga poste ng Ormeco. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsusumikap ng kooperatiba na mapanitili ang kalinisan at kaayusan ng mga linya sa kalsada at maiwasan ang posibleng aksidente o aberya na dulot ng magulong pagkakakabit ng mga kable. Nagpahayag naman ng positibong pagtugon ng mga kinatawan ng bawat kumpanya at nangakong tutugon sa mga itinakdang alituntunin sa kasunduan upang masiguro ang maayos na pakikipagtulungan sa Ormeco. Samantala, dahil sa deklarasyon ng State of Calamity sa Oriental Mindoro, ang mga presyo ng pangunahing bilihin ay automatikong ipinapako o price freeze sa kasalukuyang presyo sa loob ng panahon ng kalamidad kung saan ay hindi hihigit sa 60 araw. Dahil sa deklarasyon ng State of Calamity sa Oriental Mindoro, ang mga presyo ng pangunahing bilihin ay automatikong ipapako o price freeze sa kasalukuyang presyo sa loob ng panahon ng kalamidad kung saan ay hindi hihigit sa 60 araw. Ito ay ayon sa Price Act o Republic Act 7581 na inamyendahan ng RA 10623. Saklaw ng price freeze ang mga sumusunod: dilatang isda at produktong dagat, processed milk tulad ng evaporated, condensed at powdered, kape, sabong panlaba, kandila, tinapay, iodized na asin, instant noodles at bottled water. Ipinaalala ng DTI na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtaas ng presyo. Ang mga lalabag ay maaaring patawan ng multa hanggang 1,000 piso. Ang mga lalabag ay maaaring patawan ng multa o pansamantala o permanenteng pagsasara ng negosyo at iba pang parusa na naaayon sa batas. Patuloy ang DTI Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Negosyo Center sa price at supply monitoring upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ilang paalala.
Day, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, sa mga nakalipas na araw matapos ang eleksyon ng mga liga ng mga opisyalis ng bayan, may mga bagong liderato ang mauupo at manunungkulan sa Vice Mayor's League of the Philippines Oriental Mindoro Chapter at Provincial Councilors League Oriental Mindoro Provincial Federation. Sa mga nakalipas na araw matapos ang eleksyon ng mga liga ng mga opisyalis ng bayan, may mga bagong liderato ang mauupo at manunungkulan sa Vice Mayor's League of the Philippines Oriental Mindoro, Mindoro Chapter at Provincial Councilors League Oriental Mindoro Provincial Federation. Ika-23 ng Hulyo ay sinagawa ang eleksyon ng Vice Mayor's League Oriental Mindoro Chapter kung saan ay nahalal ng mga kapwa niya ang pangalawang punong bayan si Victoria Vice Mayor Lito Malabanan. Kasamang nahalal rin sina Vice Mayor Alma Mirano ng Bansud bilang Vice President, Secretary General Vice Mayor Candido Melgar ng Nauhan, Treasurer Puerto Galera Vice Mayor Rocky Ilagan, Auditor Pinamalayan Vice Mayor Aristeo Baldos Jr., PRO Socorro Vice Mayor Alan Kenneth Tolentino, habang kabilang naman sa Board of Directors sina Calapan City Vice Mayor Bim Ignacio, Baco Vice Mayor Brederick Castillo, Paula Vice Mayor Leandro Panganiban Jr., Gloria Vice Mayor Wilfredo Condesa at si Bulalakaw German Acosta. Samantala, ika-29 ng Hulyo nang isagawa naman ang Provincial Councilors League election kung saan ay nahalal na Pangulo si Nauhan Municipal Councilor Marion Marcos, Vice Presidente si Calapan City Councilor Rios Anthony Agua, Secretary General Maria Fedel Mundo, Treasurer Maria Teresa Tesnado, Auditor Clarissa Cepillo, PRO George Voltaire Alvarez, Business Manager King Philip de Mapilis. Kabilang naman sa mga uupo sa Board of Directors ng Liga, sina Elmar Anyayahan, Aristeo Atienza II, J. Lawrence Nahito, Nina Atienza, Richard Candelario, Jelina Marie Magsusi, Arlene Pereña at Portia May Magadcha.
Bilang nahalal na pangmulo ng PCL si Konsehal Marion Francis Marcos ng Bayan ng Nauhan, siya ay magiging ex-officio member ng 12 Sangguniang Panlalawigan mula 2025 hanggang 2028. Unang araw ng Agosto, luna ng Bell 412 Combat Utility Helicopter ang bagong talagang commander ng 2nd Infantry Division, si Major General Ramon Sagala. Kasama si Brigadier General Melencio Ragudo, commander ng 203rd IB. Ang dalawang opisyal nagmula sa Occidental Mindoro para sa ceremonial send-off ng 68 IB. Sinalubong sila ni Colonel Eric Guevara, Deputy Brigade Commander at mga staff officers ng 203rd Brigade kasama ang mga batalyon commanders. Ito ang unang pagbisita niya sa tropa ng militar sa ating lalawigan. Malaki na ang pinagbago subalit marami pa ang dapat gawin. Ito ang pahayag ni Major General Ramon Sagala, ang bagong talagang commander ng 2nd Infantry Division sa kanyang unang pagbisita sa 203rd Infantry Brigade sa Bansud, Oriental Mindoro. Unang araw ng Agosto, luna ng Bell 412 Combat Utility Helicopter, lumapag ito sa kampo ng 203rd Infantry Brigade. Kasama ni Major General Sagala si Brigadier General Melencio Ragudo, commander ng 203rd IB. Ang dalawang opisyal ay nagmula sa Occidental Mindoro para sa ceremonial send-off ng 68 IB. Sinalubong sila ni Colonel Eric Guevara, Deputy Brigade Commander at mga staff officers ng 203rd Brigade kasama ang mga batalyon commanders. First IB sa Tinguel. First thing, Tirang Liga. Yung first IB sa ano ko? 17 RCDG. Kalilipat lang ito. Wala pa yung one. PC. 22 second. F2. F3. F7. D2. F4. Yung CMO natin, sir. And then 12 SF company. Naka-video natin. Sa isang eksklusibong panayam kay General Sagala, sinabi niya na malaki na ang pinagbago na lalawigan sa sitwasyon nito sa usaping pangkapayapaan, partikular na sa presensya ng mga rebeldeng CPP, NPA, NDF. Bagamat kakaunti na niya ang pwersa, nananatiling malakas ang security operations ng Philippine Army sa isla. Ganun pa man, naniniwala siya na hindi ito tuluyang matutuldukan sa pamamagitan ng military operations. Kailangan aniya ang pagtugon rin sa mga usapin ng kahirapan, social injustice, education at pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Binigyan diin ni General Sagala na hindi pakikibaka ang sagot sa mga ito. Well, the security and peace situation is improving, greatly improved. In fact, madami na tayong leaps and bounds na nagawa to improve the way the people's lives have changed because of security operations that are effective. That security operations are meant to stop these communist terrorists from doing more harm. So kami dito sa 2nd Infantry Division, we believe na greatly improved ng ating security operations. However, we still need to work more, kasi meron pang mga natitira. And itong mga natitirang remnants ng CPP, NPA, NDF, since kukunti na lang sila and they are preserving their forces, mahirap hanapin. So we need to work harder. In fact, itong brigade, the brigade under Brigadier General Ragudo is working double time to ensure na makita natin itong mga remnants. By all means, kailangan either mag-surrender sila or we engage them in an encounter. Whatever methodology it is, we must stop them from whatever. Siyempre, ang problema is not military alone. The problems our countrymen face, especially mga nasasama dito sa communist terrorists, a lot of them have real problems that involve economic,
social injustice, no? So you cannot answer their problems with just military alone. For several years, our answer is military operations. But we have transcended that. Nagbago ang ating strategy because we know that the problem cannot be solved by military alone. Kaya pasalamat tayo na dumating ang NTF-ELCAC. NTF-ELCAC brought a whole of nation approach. Kung may problema sa reforma sa lupa, sa eskwelahan, agrikultura, all those, justisya, na-answer, no? And ang magiging kasagutan is no longer armed struggle. Kung may problema ka sa reforma sa lupa, may problema ka sa agrikultura, hindi pakikibaka o paggamit ng armed struggle ang sagot. Ang bibigyan natin sagot ito ang NTF-ELCAC. Anong problema mo sa agrikultura, tutulungan ka. Diba? So, malaking bagay, no, na ang whole of nation approach. And of course, the NTF-ELCAC. We now, in the military, the security sector, the AFP and police are now but part of that. And, kung yan ang ating patuloy na direksyon, we will see that the insurgency and the problems our people will be solved. Ang bagong talagang commander ng 2nd Infantry Division na si Major General Ramon Sagala ay produkto ng OCC Class of 1994. Naging commander ng 68th Infantry Battalion, Chief of the Army Public Affairs, spokesperson ng AFP. Naging commander ng Presidential Security Group at commander rin ng Civil Relations Service ng Philippine Army. Samantala, bukas na ang Pag-ibig Fund Calamity Loan para sa mga miyembrong nasa lanta ng habagat. Gayon din ang bagyong Dante at Emong. Kalinsabay nito ng pagdedeklara ng state of calamity sa buong Oriental Mindoro, nakaraang ika-25 ng Hulyo. Bukas na ang Pag-ibig Fund Calamity Loan para sa mga miyembrong nasa lanta ng habagat, gayon din ang bagyong Dante at Emong. Kaalinsabay ito ng pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro, nakaraang ika-25 ng Hulyo. Ayon sa Pag-ibig Fund Branch Manager Mark Hahona, maaaring makahiram na hanggang 90% ang kanilang kabuuang ipon ng mga kwalipikadong miyembro sa ilalim ng Calamity Loan. Layon aniya na makatulong sa mga miyembro na naapektuhan ng kalamidad na makabangon. Ang calamity loan na alok nila ay mayroon lamang mababang interest na 5.95% kada taon, kung saan di lamang ang mga miyembro na nakatira sa mga lugar na sakop ng State of Calamity Declaration, kundi ang mga manggagawang miyembro rin na nagtatrabaho sa lalawigan kahit pa residente sa ibang lugar. Kami po sa Pag-ibig Fund ay nakikiisa po sa pagbangon ng Mindoro. At dahil po ang Pag-ibig Fund po ay layunin na matulungan ang ating mga miyembro na makabangon po, ay binubuksan po natin ang calamity loan sa Pag-ibig Fund sa mga lugar na nagdeklara po ng state of calamity. Kagaya po ng probinsya ng Oriental Mindoro na buong probinsya po ang dineklara po ng ating gobernador at ng sangguniang panlalawigan na ilagay sa state of calamity. So sa pamamagitan po nito ay binuksan din ng Pag-ibig Fund po yung calamity loan. Sino-sino po ba yung mga maaari pong makapag-loan o makapangutang po sa calamity loan? Ito po yung mga miyembro po natin na meron ng 1 taong hulog sa Pag-ibig Fund o 12 months o equivalent o katumbas ng 12 months po na paghuhulog. Kung kayo naman po ay nakapag-loan na halimbawa ng MPL ito mga nakaraang buwan, maaari pa rin kayo makapag-loan po ng calamity loan dahil ito po ay hiwalay dun sa tinatawag po nating multipurpose loan. Sino-sino pa po yung pwede mag-loan o ano po yung maaari nating i-loan? Hanggang 90% po ng ating savings ang maaari po nating i-loan, at ang kagandahan po nitong calamity loan ay mas mababa po ang interest po nito kumpara po dun sa MPL. Ito po ay may interest lamang po kada taon na 5.95%. So napakaliit po nito at napakababa po nito, at ginawa nga po ito ng Pag-ibig Fund upang maibsan po kahit papano ang pinagdadaanan po ng paghihirap ng mga members po.
Samantala, kasabay rin ng calamity loan, nag-aalok rin ang Pag-ibig Fund ng isang buwang moratorium sa pagbabayad ng housing loan para tulungan ang mga miyembrong apektado ng nagdaang kalamidad. Ang mga manghihiram sa Pag-ibig Housing Loan na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na opisyal na idineklara sa ilalim ng state of calamity ay maaaring mag-apply para sa moratorium upang makatulong na gumaan ang kanilang mga pinansyal na pasanin. Sa ilalim ng 1-month housing loan payment moratorium ng Pag-ibig Fund, pansamantalang sususpindihin ng mga kwalipikadong borrower ang kanilang buwan ng amortization o installment na pagbabayad sa loob ng isang buwan na walang karagdagang interes. Pagdating naman po sa housing loan, dahil po nakaranas nga tayo ng kalamidad, ang Pag-ibig Fund po ngayon ay naglabas din ng 1-month moratorium para po sa pagbabayad po natin ng housing loan. Kung saan po maaari tayong hindi magbayad muna nung isang buwan para po makatulong naman yung ating hindi maibabayad para pangtustos naman sa ating mga pangangailangan nung kalamidad po. So paano po ito i-apply? Meron pong 30 days lamang po itong i-apply. At kung tayo ay halimbawa bayad na ngayon, kung saan yung pinakamalapit na due date na hindi po natin nababayaran. So halimbawa ay ngayong June bayad na ako o July bayad na ako. Sa darating na August hindi pa ako bayad. So yun yung sasakupin ng moratorium. So wala rin po itong application o processing fee na kinukuha ang Pag-ibig Fund. I-apply lang po natin ito. So pupunta lang po tayo sa Pag-ibig Fund. Magpipill up tayo ng form po, sasabihin natin na nag-a-apply tayo ng moratorium. So, ganun lamang po kasimple yung proseso po ng moratorium. Pero, kailangan po, ito po yung dito, kailangan po updated naman yung pagbabayad po natin. So, kung hindi po updated, hindi po tayo naman magpa-qualify na. So, ito po ay binibigay po natin sa mga miyembro po na nakakapagbayad po ng nasa tamang oras po. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ika-28 ng Hulyo matapos ang ilang araw na pag-uulan at pananalasa ng baha sa maraming lugar sa lalawigan, may ilang pa ring mga Kalapeño ang umantabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ika-28 ng Hulyo matapos ang ilang araw na pag-uulan at pananalasa ng baha sa maraming lugar sa lalawigan, may ilang mga Kalapeño ang umantabay rin sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganap na 9:30 ng hapon ang simula ng talumpati ng Pangulo mula sa mga reforma sa ekonomiya, edukasyon at kalusugan hanggang sa mga hamon ng kalikasan at kapayapaan. Ito ang pangunahing punto ng State of the Nation Address ni PBBM.
Sa mga nabanggit niya, pangunahin na binigyang pansin ng mga kababayan natin ng usamping pang-enerhiya at ganun rin ang mga proyektong pang-infrastruktura, partikular na ang flood mitigation projects ng pamahalaan. Marami sa mga Mindoreño ang nagpahayag na kanilang pagsang-ayon sa pagsasa publiko ng mga ito at ang pagtitiyak sa kalidad at walang bahid na korupsyon sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sabi niya na lahat ng mga dapat niyang gawin para sa pag-unlad ng ating bansa at ng trabaho pa sa mga iba pang mamamayan ng Pilipinas. Katulad ng solusyon ng baha sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Gusto kong malaman kung mabanggit niya yung kaso ni Duterte. Sana na may natupad na yung mga sinasabi niyang yung sa bigas. Diba, gawa marami nag-aaral. Hindi po ako dyan na sana mapatigil na po yan. Hanggang maraming nalulungdiyan na lalo na po yung halimbawa yung may hirap, imbis na ipangkain na lang nila, nagagawa pa nilang isugal yung Yan tungkol sa PhilHealth po. PhilHealth? Yes. Kung ano maging cover niya. Dalawa sa PWD. Yung mga murang bilihin. Katulad lang? Bigas. Saka yung sa lahat ng bilihin, yung pangunahing bilihin. Sa huli, sa pagpapatuloy ng bagong Pilipinas, nanawagan ng Pangulo na mas malawak na pagkakaisa at pagtutulungan. Ayon sa kanya, hindi madaling makamit ang tunay na pagbabago. Subalit malinaw umano ang direksyon tinatahak ng kanyang administrasyong na ito ay para sa kinabukasan ng bansa. Nagpapatuloy naman ang relief operation sa pangunguna pa rin ng City Social Welfare and Development Office ng Pamahalaan Luzon. Sa kanilang pinakahuling tala as of July 28, 2025, nasa 2,640 food packs na naipamahagi at 968 hygiene packs or pills ang naipagkaloob sa mga naapektuhang pamilya. Sa mga nakalipas na araw, isang lungsod ng Calapan sa maraming barangay na naapektuhan na nagdaang sama ng panahon dulot ng habagat at mga dumaang bagyo. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa lungsod kung saan ay 39 na barangay ang naapektuhan. Agad na ipinag-utos ni Calapan City Mayor Doyle Leachon ang pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhang pamilya. Nagpapatuloy naman ang kanilang relief operations sa pangunguna na ng City Social Welfare Development Office at sa tala ng Pamahalaan Lungsod as of July 28, 2025, nasa 2,640 food packs na naipamahagi at 968 hygiene packs o pills ang napagkaloob sa mga naapektuhang pamilya. Samantala sa ulat naman ng Department of Education Calapan City Division, 10 paaralan ang nalubog sa baha sa nagdaang kalamidad. Kabilang na dito ang Pukayaw Elementary School, Gutad Elementary School, Kagisikan Elementary School, Bukayaw National High School, Nagiba Elementary School, Buhuan Elementary School, Nagiba National High School, Samaco Memorial School, Patas Elementary School at Santa Cruz Elementary School. Agad naman nagsagawa ng flashing o paglilinis ng putik at residue sa mga nabanggit na paaralan. Upang masiguro ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng pagkain para sa mga persons deprived of liberty o PDLs, opisyal na nilagdaan ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa ang National Food Authority Region 4 ang isang Memorandum of Agreement o MOA. Upang masiguro ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng pagkain para sa mga persons deprived of liberty o PDLs, opisyal ng nilagdaan ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa at National Food Authority Region 4 ang isang Memorandum of Agreement o MOA. Pinangunahan sa panig ng BJMP Mimaropa na si Regional Director Jail Senior Superintendent Clarence Mayangao kasama si Assistant Regional Director for Operations na si Jail Superintendent Ray De Luna, pati ang mga opisyal ng Regional Logistics Division at Welfare and Development na sina Jail Senior Inspector Santiago Bumoliad Jr. at Jail Inspector Emily Malen. Ang kanilang presensya ay patunay ng matatag na paninindigan ng BJMP na paigtingin ang serbisyo para sa kapakanan ng mga PDL.
Sa kabilang banda, pinamunuan naman ni NFA Region 4 Regional Director Beverly Navarro at Acting Branch Manager Harold Cuartero ang panig ng NFA, kasamang ilang tauhan ng kanilang tanggapan. Ayon kay Regional Director Mayangaw, ang MOA na ito ay mahalagang hakbang para masiguro ang kalusugan at dignidad ng PDL sa buong reyong Mimaropa. Dagdag naman ni RD Navarro na ikinagagalak nila ang pagtutulungan ng NFA at BJMP para mapalakas ang seguridad ng pagkain sa mga vulnerableng sektor. Batay naman sa datos mula kay Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, Regional Information Officer ng BJMP Mimaropa, nasa 2,106 na PDLs ang kasulukuyang nasa 19 na jail facility sa rehiyon na kinabibilangan ng Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Pinapakita ng alyansang ito ang pagkakapareha ng mandato ng BJMP at NFA sa pagpapalakas ng food security measures at institutional preparedness na isang halimbawa ng sustainable development sa loob ng correctional system. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline, Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng News and Staff and Crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong mga comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindioreño. Ako po muli si Drake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.